Isang linggo na ang nakalipas, simula nang mapunta ako dito sa pribadong isla kasama si Dylan. Hindi ko alam kung plano niya ba akong ikulong ako dito habang buhay. Dahil wala akong nakikitang sign na ibabalik niya pa ako kay Caleb. I hate him. Bakit kailangang madamay ako kung kay Caleb naman pala siya naghihigante? Sa buong isang linggong yun ay sinubukan kong tumakas. Gumawa ako ng paraan para makontak ang pamilya ko. Ngunit sadyang mautak si Dylan. Naplano na nga talaga niya ang lahat bago pa man kami makapunta dito. No phones at wala ring bangka na pumapalaot para maghatid sa daungan. Magandang hapon, Sabrina. Hindi mo ulit sinamahan ng asawa mong mamangka para manghuli ng isda? Malawak ang isla kaya hindi na rin nakakapagtakang kami lang ang nakatira ni Dylan dito. Ang alam nilang lahat ay asawa ko si Dylan dahil yun ang pinalabas ng damuho. Maayos at masaya naman ang pamumuhay dito. Kaso nangungulila talaga ako sa pamilya ko, lalong-lalo na kay Caleb. Kung siya ang kasama ko rito, ay hindi ako malulungkot ng ganito. Hindi po, Aling Nena. Ngumiti ako bilang pagtugon. Umupo ako sa tabi niya para makipagkwentuhan dahil naiinip ako sa loob ng bahay. Kahit nagalit ako kay Dylan, ay hindi ko naman magawang magalit sa mga taong nakatira rin dito. Mabait sila sa akin, kaya ibinabalik ko lang ang pabor sa kanila. Galit ka pa rin ba kay Dylan? Mausisang tanong nito. Natigilan ako sa tinanong niya. Mabait si Dylan, iha. Katunayan nga niyan ay pinahintulutan niya kaming manirahan dito sa sarili niyang isla. Kahit hindi naman niya kami kaano-ano. Hindi ko alam pero lumambot ang puso ko sa tinuran ng matanda. Noong edad 19 pa lang ay palagi ka na niyang bukang bibig sa amin. Paulit-ulit niyang sinasabi na bago ka niya dalhin dito sa isla, ay pakakasalan ka muna niya. Alam yun ng kuya niya. Kaso nang mag-20 siya ay nagpasya siyang umalis papuntang ibang bansa. Nagkaroon yata ng alitan sa pagitan nilang magkapatid. Masaya naman ako dahil sa hinaba-haba ng panahon, sa wakas na ipakilala ka niya na sa amin. Ang ganda-ganda mo nga talaga pati sa personal. Hindi ko inaasahan ang lahat ng sinabi ng matanda. Ang pagkakaalam ko ay 27 na si Dylan. Paanong nangyari nakilala niya na ako noong 19 pa lamang siya? Ibig sabihin umalis ng Pilipinas si Dylan noong panahong nanliligaw pa lamang sa akin ng kuya niya. Kaya ba hindi ko siya nakilala? Tsaka ano bang pinag-awayan nilang magkapatid? Bakit sinabi ni Dylan na naghihiganti siya? Kung ang pakay niya naman pala ay dalhin ako dito sa isla at pakasalan. O palabas lang talaga niya to? Hindi ko alam. Aling Nena, wala po ba talaga kayong telepono na pwedeng pantawag? Desperadang tanong ko. Wala talaga, iha. Hindi talaga ako naniniwala na wala. Maaaring tinatago nila sa akin dahil yun ang utos ni Dylan. Dumating na sila. Nagsipuntahan ng kani-kanilang mga asawa sa pagdating ng mga mangingisda. Umiwas ako ng tingin kay Dylan dahil wala naman siyang damit pang itaas. Kapag hindi ko ginawa yun, ay matutukso lang ako dahil nakakapang-akit nga naman kasi talaga ang katawan niya. Napalunok ako nang lumapit siya. Dylan, para sa akin ba yan? Napairap ako nang lumapit na naman ang malanding si Carol. Kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya simula nang dumating siya dito sa isla. Paano ba naman kasi kung makalingkis kay Dylan ay akala mong linta? Kitang may asawa yung tao, nilalandi niya pa. Kinuhanan din kita. Sagot naman itong si Dylan. Isa pa tong lalaking to. Kung makipaglandian din kay Carol ay parang wala siyang asawa. Sa inis ko ay iniwan ko sila. Padabog kong sinarado ang pintuan ng bahay at nagkulong sa kwarto. Maya-maya pa ay narinig ko nang kumakatok si Dylan. Sabrina, pwede mo ba akong ikuha ng damit? Maliligo na ako. Utos nito sa akin. Ayoko nga. Bahala ka dyan. Pagsusungit ko. Hanggang ngayon ay mainit pa rin ang ulo ko
dahil sa kanilang dalawa ni Carol. Saglit siyang natahimik. Kung ganun, kila Carol na lang muna ako manghihiram. Agad akong tumayo at mabibigat ang hakbang na binuksan ng pintuan. Di dun ka, magsama kayo. Wika ko, pagkatapos ay malakas kong isinarang muli ang pinto. Napaluha ako sa sobrang inis. Gusto ko na talagang umuwi. Muli akong nangalkal ng mga gamit ni Dylan. Baka sakaling may tinago siya dong phone. Hinampas ko ang cabinet nang wala akong makita. Hinilot ko ang sintido at bigong umupo sa kama. Humiga ako at itinulog na lamang ang problema. Inisip na sana paggising ko ay nakauwi na ako. Nagising na lamang ako sa mahihinang tapik sa hita ko. Pagmulat ng mata ko ay bumungad sa akin ang malapit na mukha ni Dylan. Ilang pagitan lang ang layo nito sa akin. Kumabog ng mabilis ang puso ko at agad na lumayo. Kumain na tayo. Umigting ang panga niya at dumiretso ng tayo. Tinignan ko ang orasan na nakasabit sa dingding. 9:09 na ng gabi. Hindi pa rin siya kumakain. Saktong kumalamang sikmura ko kaya wala na akong choice kung hindi ang sumabay sa kanya. I'm sorry kung napagselos kita kanina. Naibuga ko ang inunguya kong pagkain dahil sa sinabi niya. Ano daw? Ako nagseselos? Kanino? Kay Carol? Ang kapal naman ng mukha niyang mag-assume. Uminom ako ng tubig. Kahit maghalikan kayo sa harap ko, wala akong pakialam sa inyo. Pabulyaw kong sabi at mas lalo naman akong naasar dahil sa pagpigil ng kanyang ngiti. Really? Kahit gumawa kami ng milagro sa harapan mo? Nangaasar na sabi niya. Di gawin mo. Basta ba iuwi mo na ako sa amin? Paghamon ko sa kanya. That will never gonna happen. Dito ka lang. Akin ka lang. Wika nito. Hindi mo ko pag-aari. Hindi ba ikaw ang may gusto nito? Baka hulugang sabi niya. Anong sinasabi mo? Kunot noong tanong ko. Hindi na siya nagsalita. Hanggang sa matapos na kami sa pagkain ay wala pa rin siyang imik. Hindi ako sanay. Malaki ang parte sa akin na gustong malaman kung ano ba ang sinasabi niya. Parang ang dami niyang inililihim sa akin na dapat kong malaman. Sinundan ko siya sa kwarto. Dylan. Nilingon niya ako. Tinitigan ko ang maganda niyang mukha. Paano niya nagagawang maging attractive kahit napakaseryoso ng mukha niya? Bumaba ang tingin niya sa labi ko. Napalunok ako sa paraan ng titig niya. Muling kumabog ng mabilis ang puso ko hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam. Gusto ko mang pigilan ang sarili ko ay hindi ko magawa. May naguudyok sa akin na halikan siya. Para bang ang tagal ko nang nauuhaw sa halik niya. Nilapitan niya ako at paunti-unti ay lumalapit ang kanyang mukha sa akin. Naipikit ko ng mariin ang mata ko. Ilang saglit pa ay huminto siya at nagsalita. Can we make love tonight? Ang mainit niyang hininga ay tumama sa labi ko. Ibig sabihin ay sobrang lapit na ng labi niya sa akin. Unti-unti akong tumango. Nakakapagtakang pumayag ako. Sa pagpayag ko ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad akong sinunggaban. This time ay hindi niya na nagawa pang magpigil. At ako naman ay hindi na rin tumutol at nagpaubaya na lang. Noong gabi nga na yon ay naganap ang isang mainit na tagpo. Akala ko, kontento na ako kay Caleb. Hindi pa pala. Sobra pa pala ang nararamdaman ko kay Dylan kesa sa kanya. Buong gabi ay ang boses lang namin ni Dylan ang maririnig sa kwartong yon. Unti-unti ay hindi na puro inis ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa bawat araw na dumaraan ay nakikita ko ang totoong siya. Walang halong kasinungalingan ang bawat lumalabas sa bibig niya. Yun nga lang, hindi niya pa sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit siya galit at naghihigandi kay Caleb.
Gusto ko siya pero hindi tulad ng pagmamahal ko para kay Caleb. Alam kong mali pero hindi ko mapigil ang sarili ko. Lalo na't kapag tawag na ng laman. Magaling si Dylan sa kama at talaga namang sobra niya akong napapaligaya. Isang araw ay naabutan kong may kausap si Dylan sa telepono. Hindi niya ako napansin kaya tinignan ko talaga kung saan niya ilalagay ang bagay. Tinago niya yun sa cabinet, sa pinakailalim at sinusian. Ilang araw ko ring pinag-isipan kung tatawag ba ako sa amin dahil nagugustuhan ko na rito. Ang totoo ay matagal ko na talagang gustong manirahan sa payapang isla. Iyon kasi ang pinangako ni Caleb sa akin noong magka-text pa lamang kami. Napagpasyahan kong manatili na lamang dito kasama si Dylan. Kahit na alam ko ang magiging kahihinatnan. Panatag naman ako dahil si Dylan ang kasama ko. Lumabas ako para hanapin si Dylan. Sasama ako sa kanyang mangisda ngayon. Gusto kong bumawi sa pagiging masungit at pagiging malamig ko noong nakaraan. Aling Nena, nakaalis na po ba si Dylan? Masayang tanong ko sa matanda. Aba nakita kong pumasok sa bahay nila Carol. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Anong ginagawa niya doon? Sige po, pupuntahan ko lang. Napilitan akong ngumiti kahit grabe ang kurot nun sa puso ko. Kakatok pa lamang sana ako sa pintuang gawa sa sawali nang marinig kong nagsalita si Carol. Natigilan ako at nakinig. Hanggang kailan mo balak ikulong dito ang babaeng yun? Hindi ba sinabi mo na gagamitin mo lang siya para parehas silang magdusa ni Caleb? Parang sinuntok ang dibdib ko sa narinig. Naghintay ako ng isasagot ni Dylan. Alam kong hindi siya sasang-ayon sa sinabi ng babae. Hindi niya magagawa sa akin yun. Lalo na at sinabi niyang mahal niya ako. Kung mahal niya nga talaga ako ay hindi niya gagawin sa akin yun, diba? O isa lang din yun sa plano niya. Para mahulog ako sa kanya at iwan ko si Caleb. And then kapag siya ang pinili ko ay iiwan niya rin ako. Sa pamamagitan nun ay nasaktan niya kami parehas ni Caleb. Makakapaghiganti na siya. Until she fall for me. Ang mga katagang yun ang nagpadurog ng husto sa puso ko. So it's true. Ginamit niya lang talaga ako para makapaghiganti kay Caleb. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya pero wala na akong pakialam. Nasasaktan ako dahil nahulog na ako. Pero hindi ko yun aaminin sa kanya. Marahas kong pinunasan ang mga luhang nagsitulo sa mata ko. At umalis na doon dahil ayoko nang mapakinggan pa ang mga sasabihin ni Dylan. Gago siya. Hinalungkat ko ang telepono sa cabinet niya at hinanap ang tinago niyang susi. Nang makita ay agad akong tumawag kay Caleb. Ilang ring pa lamang nang sinagot na niya ang tawag. Hello? Nahimigan ko ang lungkot sa boses nito. Hello, Caleb? Humikbi ako. Narinig ko ang malakas niyang mura. Sabrina? Caleb, nasa isang isla ako. Kasama ko ang kapatid mo. Kunin mo ko dito. Umiiyak na sabi ko. Tell me, what did he do to you? Anong ginawa niya sa'yo, Sabrina? May sinabi ba siya? Maling-mali na pinaubaya ko kay Dylan ng sarili ko at ibinigay ko ng buo ang tiwala ko sa kanya. Hindi ko na nagawa pang sagutin ang tanong niya. Basta sinabi ko lang na puntahan niya ako dito at kunin. Wrong timing lang dahil may bagyo pa yatang parating. Pero hindi ko na yun pinansin dahil gustong-gusto ko nang makauwi. Kapatid niya si Dylan, kaya hindi malabong alam niya kung saan ang isla na to. Nang sumapit ang gabi ay kumulog at kumidlat na. Bumuhos na rin ang malakas na ulan at naging wild ang alon. Ano pang ginagawa mo rito sa labas ng bahay? Kumain na tayo. Mahinahon at malambing na sabi ni Dylan. Pinulupot niya ang kamay sa bewang ko nang tumabi siya sa akin. Hinalikan niya ako sa pisngi. Umiwas ako sa kanya at lumayo. Huwag mo kong hawakan. Malamig na sabi ko. Anong problema? Naguguluhang tanong niya. Hindi ako nagsalita. Tanging sa alon lang nakatingin
at hinintay ang paparating na rescue boat. Nang maaninagan ng ilaw na nanggagaling sa malakas na hampas ng alon, ay kumaripas ako ng takbo papunta sa mababaw na tubig. Tinawag ni Dylan ang pangalan ko. Nahimigan ko ang galit, pagtataka at takot sa boses niya. Nilingon ko siya at nang makita ang mukha niyang may bahid ng kalungkutan, ay para akong sinampal sa mukha. Hindi ko kayang magpagamit sa'yo. Tanging lumabas sa bibig ko. Naguguluhan siyang tumingin sa akin saka ako nilapitan. Nanginginig ang labi ko dahil sa lamig. Basang-basa na rin ako dahil sa ulan. Ano bang sinasabi mo? Naguguluhan niyang tanong sa akin. Kung iniisip mong makakapaghiganti ka sa amin ni Caleb, nagkakamali ka. I can explain everything. Wika niya at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Huwag ka lang umalis. Huwag mo kong iwan. Pagmamakaawa nito. Ayoko nang marinig ang anumang kasinungalingan na sasabihin mo. Sagot ko sa kanya. Ilang saglit lang ay may muling tumawag sa pangalan ko. Narinig ko ang boses ni Caleb. May dalawa siyang kasamang lalaki. Itinago niya kaagad ako sa kanyang likod nang marating ang pwesto ko. Mabilis niyang sinuntok si Dylan sa mukha, kaya napahiyaw ako sa gulat. Hindi lumaban si Dylan. Pinigilan ko si Caleb nang akmang susuntukin niya ulit ito. Nagsilabasan sila Aling Nena at ang iba pa nang makarinig ng sigawan. Pinigilan si Dylan ni Carol. Maging nila Aling Nena at ng iba pa. Halika na, Sab. Masama ang tinging ipinukol ni Caleb sa kanyang kapatid. Hayaan mo na, Dylan. Wika ni Carol. Bago kami pumalaot, ay pinagsuot muna nila ako ng life jacket. Kumakala si Dylan sa pagkakayapos sa kanya. At nang makawala, ay sinigaw niya ang pangalan ko saka siya humabol gamit ang bangka ng pangingisda. Natakot ako para sa kanya. Masyadong delikado lalo pa at malalaki ang mga alon. Bumalik ka na. Hindi ko alam kung narinig niya ba ang sigaw ko. Patuloy lang siyang humahabol sa amin hanggang sa hampasin ng malakas na alon ang bangka na gamit niya. Tumaob yun kasama siya. Napahiyaw na lang ako kasabay ng pagpatak ng luha ko. Caleb, si Dylan, balikan natin. Gusto kong tumalon at lumangoy papunta sa kanya, pero pinigilan ako ni Caleb. It's too late. We need to go back. Sa sobrang panghihina at kaiiyak ko ay nakatulog na lamang ako. Nagising ako sa ingay ng paligid. Nakita ko kaagad ang parents ko. Ma'am, I called her. Halata ang kasiyahan sa kanilang mukha. Nakita ko rin si Feli na may kalungkutan at may bahid ng kasiyahan sa mukha. Agad kong naalala si Dylan. Si Dylan? Ligtas ba siya? Tanong ko, ngunit nawala agad ang masayang ngiti sa kanilang labi. Hindi sila nagsalita at nagtinginan lang. Natulala ako dahil kahit walang lumabas sa bibig nilang salita ay alam ko na kaagad ang nangyari. Dylan is dead. Kasalanan ko ang nangyari. 3 linggo ang nagdaan ay wala akong ibang inisip kundi siya. Wala na rin akong maramdamang pagmamahal kay Caleb. Kaya kahit na gusto nilang ituloy ang kasal ay hindi na ako pumayag. Doon ko lang napatunayan na si Dylan nga talaga ang mahal ko. I need to tell you something. Seryosong sabi ni Feli habang tulala ako sa labas ng bintana. I'm sorry. Ngayon ko lang sasabihin to sa'yo. Narinig ko ang pagsinghot niya ngunit hindi ako nag-abalang tingnan siya. Si Caleb ang may kasalanan kung bakit naghiganti si Dylan sa kanya. Naagaw nun ang atensyon ko at kaagad ko siyang tinitigan. Matagal ko nang gustong malaman kung ano nga ba ang dahilan. We're in a relationship that time, Caleb and I. Alam ko noon pa man na si Dylan ang nakaka-text mo. And then, dumating sa punto na ipapamana na ang kumpanya kay Dylan. Caleb got mad. Ayaw niyang pumayag na kay Dylan mapupunta ang mana. Kaya gumawa siya ng paraan para isuko nito sa kanya ang kumpanya. Ginamit ka ni Caleb para matakot si Dylan.
But as time goes by, nakipag-break sa akin si Caleb, telling me that he's already fell for you. Siya ang nahulog sa bitag na ginawa niya, habang si Dylan naman ay tuluyang naduwag at nagpunta ng ibang bansa. Kaya ba alam niyang gusto kong manirahan sa isla? Yun ba ang paghihiganting sinasabi niya? Gusto niya ring masaktan si Caleb para maramdaman nito ang ginawa niya sa kapatid? Bakit ang tanga ko? Ngayong huli na ang lahat, saka ko lang nalaman ang totoo. Umiyak ako sa harapan niya. Walang kasalanan si Dylan. Totoo ang sinabi ni Aling Nena. And one thing, buhay si Dylan. Hinihintay niya na ang pagbabalik mo sa isla. Natigilan ako at nanlaki ang mata. Really? Nagpiyok pa ako nang magtanong, kaya natawa si Feli. Yes, puntahan mo na siya. Nasabi ko naman na sa parents mo. And Caleb wants to say sorry. Hindi niya kayang gawin sa personal dahil nahihiya siya. Tatayo na sana ako nang bigla akong makaramdam ng hilo. Bumaliktad ang sikmura ko. Tumayo ako papunta sa banyo para doon magsuka. Buntis ka? Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Feli. May nangyari sa inyo ni Dylan? Nangingiting tanong niya pa. Umapaw ang kasiyahan sa akin. Agad akong nag-impake para bumalik na sa isla. Hinatid ako ng parents ko, si Feli, at isinama ko na rin ang pari para ikasal kami ni Dylan. Si Caleb ay hindi na nagpakita. Pagdating doon ay nag-aabang na agad ang mga tao sa akin. May masayang ngiti sa kanilang mukha, lalo na nang ilipat ko ang tingin kay Dylan. Muli akong naiyak nang masilayan ang mukha niya. Pagbaba ko, ay agad akong tumakbo papunta sa kanya para yakapin siya ng mahigpit at halikan.